Sa Barangay Pungkan sa Nueva Ecija, lumalabas ang mayamang kultura at tradisyon pagsapit ng mahal na araw. At isa nga sa mga isinasagawa ng mga deboto ay ang tradisyon ng taguan kung saan pisikal na isinasabuhay ang sakit at sakripisyo sa pasyon ni Jesus. Si Marisol Abduraman on assignment. Simpleng pamumuhay sa isang simpleng probinsya. Umaas ang marami sa kita mula sa mga pananim at kahit di man nabiyayaan ng karangyaan, umaapaw naman daw sila sa ibang yaman, gaya na lang ng pananampalataya. Bakas ito sa istriktong pagkain ng mga isda at gulay tuwing Semana Santa at maging sa musika. Sila ang mandarasal ng Barangay Pungkan. Si Lola Margarita mahigit 5 dekada nang kumakanta, kasama ng iba pang matatanda sa kanilang lugar. Panata na raw nilang maituturing ang umawit ng pasyon tuwing mahal na araw. Doon po sa ganung ginagawa namin, parang yun ang alala po namin sa Panginoong Diyos. Karaniwan sa simbahan sila umaawit, pero espesyal ang araw na ito. Ngayon kasi, mamamanata ang ilang kalalakihan sa kanilang baryo. Si Marvin, 8 taon nang namamanata bilang Hesukristo sa penitensya ng Taguan. Ihahanda muna niya ang kanyang sarili sa isang tagong lugar, magpapamanhid ng katawan bago sugatan ang likuran. Basagulero po rito dati. Mula po nagpenitensya ako, para bang naikuan ko sa buhay ko na hindi na ako makikipag-away, ganun. Ang sugat, bubugahan naman ng alkohol para raw mabawasan ang sakit. Kumbaga sa hugas po doon sa sugat niya at pangalis manhid nung sugat. Kinikim-kim ko sa kalooban ko. Once na pumapalo ako, parang nailalabas ko yung... Pagkatapos nito, maglalakad na ang gumaganap na Hesukristo habang pinapalo ng mga gumaganap namang Hudyo. Sa bawat istasyon, lalatayin ng palo ang namamanata habang nakadapa sa kalsada. Duguan man sa ilalim ng matinding init ng araw, baliwala raw yan oras na makarating si Marvin sa simbahan na nagsisilbing huling istasyon. Dito, nakaluhod siya magdarasal sa loob ng simbahan. Duguan man, di niya ito alintana habang taimtim na nananalangin. Dasal na po sa simbahan. Paglabas ko po, wala na po akong nararamdaman, parang wala na po talaga siya. Di naman sang-ayon ng simbahang Katoliko sa bayolenteng pamamanata ng mga kalalakihan sa kanilang baryo. Di raw kailangang mauwi sa pisikal na sakit at sakripisyo ang pag-aayuno. Na-i-interpret natin ang pagmamahal ng Diyos na pinarurusahan natin ang ating sarili. Yun ang masamang epekto sa simbahan, no? Tradisyon na ngang maituturing ang pamamanata dito sa Nueva Ecija. Kulturang naging bahagi na sa paglipas ng panahon. Di man ito mapigilan ng simbahang Katoliko ngayon, may paalala naman ang simbahan para sa mga gagawa nito. Nire-respeto namin yun. Tinatama na lang. Halimbawa, kung sa ganung paraan nagsisisi o nag-aano yung kanilang kasalanan, di sana magbago na. Tuloy-tuloy na yung pagbabago, hindi yung pagpanahon lang ng mahal na araw nakikita, no? Ako si Marisol Abduraman at ito ang aking assignment.